Magandang araw sa inyo lahat. Si Brother Joe ito. Hindi na ho karaoke pananampalataya at katotohanan. Tapos na ho yung season na yun. Ito po ay yung bagong tinatawag na title. Konteksto ay The Spirit's Touch Revival. Ayun ho tayo ngayon. Subalit, ako rin po si Brother Joe ng Look Unto Jesus USPH YouTube channel ko. Non-monetize. Kamusta na ho kayo? Nakakalungkot, maraming mga pangyayari sa Pilipinas na gaganap na looks like ugly. Nasa international news na naman ng Pilipinas. Although merong iba na magaganda tulad ng nag-champion sa tennis, sa esports naman. Anyway, nandito ako sa labas. Kung yung nakikita nyo ay ginagawa ko ito, isang storage. Dati kasi, ang plano ko rito ay kulungan lang ng manok para dito sila iitlog. Pero nag-change ako ng plan kasi meron na silang kulungan sa likod. Sabi ko, pa-projecting ko na lang mini house. Yung maliit na bahay na ayusin ko. Eto, may bintana rito. Ayan. Hanggang dito pa yan. Sukat lang nito ay siguro ay 10 by 15. Maliit lang na store. Ako lang gumawa. Bakit ko ginawa ito? Noong mga nakaraan kasi ay yung tinatawag na medical condition ko ay looks bad. Kasi nga mahilig ako kumain na merong salt eh. So tumaas yung yung tinatawag na blood pressure. Umabot ng 100 over 100, I think 120 o 115 over 100 pa. Kala ko mamamatay na ako nun. So kasi nung mga nakaraan, I bought yung Jollibee a bucket. Siyempre ako lang uubos nun kung hanggang halos yun ang kinakain ko. Tapos yung sa mga wing ko, Costco na fried chicken. Aalat yun eh. But my primary doctor sa VA told me, iwasan mo na ang salted food, processed food, at iwasan mo na yun. Kaya ganun ang ginawa ko. I shed 30 pounds. Nagbawas talaga ako. You know, ang ginawa ko munang desisyon ay, sabi ko, Lord, if I die na untimely, dahil I know some 30 years old, 40 years old, nagkakaroon ng hypertension at yung iba nagkakaroon ng aneurysm sa aorta, sa brain. Ayoko magbara yung utak ko. I want to give it back to you the glory. Because my body is a temple of your Holy Spirit and I don't want to destroy it na not actually na sinasadya but because of lack of discipline ay ayokong sayangin ang templo mo, ang Holy Spirit. What I did, I fasted for 2 days and a half. Nag-pray ako, nag-fasting ako. Just para mawala yung hypertension sa akin. 2 days. I said, if I die, I die. Looks like, sasabihin ng iba, you're crazy. Why did you do that? Dapat, because I don't wanna take medicine na, because my primary doctor said, if you take medicine, the maintenance, it will be forever. And I don't wanna do it. I said to my doctor, I don't smoke, I don't drink, I don't do any drugs, or I don't wanna mag-take ng medicine forever. So,
avoid fatty foods, avoid salty foods, processed food. So, kaya ang kinakain ko ngayon ay a little bit brown rice, tapos yung mga ini-air fry kong fish and vegetables, and then I don't eat any more meat. So, yun ang aking, until now, I don't wanna go back. Because, doon sa luma kong ano, because, after na I got out from the military service, done with my service, military service, ay nag-gain ako ng weight. Because, before, I weigh only 150, mabigat na nga sa akin yan eh. My ideal weight is 135, 150 ay mabigat na. Nag-weigh ako ng 205 pounds. That's why hindi maganda sa health ko. So what I did, I started go back to the basic, just like Jesus said, mag-pray and fasting kayo. And then I go back. Ayun ang ginagawa ko. At nagbawas ako ng mga kinakain ko at healthy foods na kagad. So, yun ang mga pangyayari. Hindi nangangahulugan na kaya hindi ako nakakapag-put up ng mga video sa YouTube na nasa labas ako ngayon na ay dahil sa nangyari sa akin, hindi. Isa rin yun sa maaring reason, but changing the kind of ministry that I want to dun sa YouTube. At ginagawa ko rin tong shed na to kasi I'm planning itong gagawin kong just a little church, small church. Dito ako magpi-preach para yung ibang mga gamit ko hindi ko na sineset up, hindi ko na inaalis, nandito na lang siya. So, ito yung ginawa ko. Ako lahat, hinukay ko foundation, ako nagsemento, manual, labor, yan, ako lahat. Kapag hindi ako busy, ginagawa ko yan. Now, nakakaano na nga ako rito yata, almost $2,000 na eh. Sa ginagawa ko kasi may mga rebar akong nilagay. Tapos sa susunod, yung rooftop naman ang gagawin ko. Tapos yung ibang mga finishing na, tas electrical. So meron na ako mini house dito. Dito magiging recording ko na rin to sa ano na to. Kasi kada labas ko kasi pumupunta ako sa mga pugad ng manok ko, kinuha ko yung itlog. So yun, kung naririnig kayo ng mga manok, kung merong isa akong rooster. So anyway, bakit kinakailangan na magpahayag ako sa inyo ngayon? Kasi maraming salamat sa mga nakakadaan sa YouTube ko. Yung regular na nanonood ay 2 tao lang, maaari, o 5. Marami pong salamat sa inyo. Sapagkat I have a lot of things to say or to preach sa inyo na actually we're in the last days talaga. Bibigyan ko kayo ng konting ano. Last June 29, before I do everything, before I leave everything, you know, winattered ko yung ano ko, yung plants dito. Yung mga calamansi tree ko, yung mga citrus, yung mga lemons, may mga tanim ako diyang calamansi, tsaka yung mga persimmon, yung persimmon ko, tsaka pomegranates. Winattered ko lahat sila. 1 o'clock na umaga, 1 in the afternoon, 1:15 to be exact, in the afternoon. So, tirik ang araw. Ang araw nandito sa west, parang ganito. Papunta sa west na. Ito yung east eh, dito. Doon yung west, ito yung south nandun. Kada lumalabas ako mga kapatid, I always look up the sky kasi baka mayroong mga birds of prey tulad ng hawk tsaka eagle. Meron dito niyan, dinadagat yung ibang manok ko. Although safe yung mga manok ko, nakakulong na sila sa may yard na sila, meron ng screen, covered na sila. So, hindi na ako magwo-worry. At yung ibang turkey ko, malalaki naman sila, siguro hindi sila madadagit. So, lagi akong tumitingin. Ngayon may napuna ako na
sa ere, tingnan ko lang to. Iaalisin lang ako rito, yung mga metal ko. Lagi ako tumitingin sa sky na ganyan. Ngayon, may nakita ako. Akala ko balloons. May kulay puti. May nag-glow siya eh. Akala ko balloon. May nagpapalipad ng balloon o nakawalang balloon. O drone. Pero bawal ang drone dito kasi yung airport dyan lang yun. Yung dating Air Force Base na dyan lang din. Yung itsura ng eto kunyari puti ito ah. Ganyan ang itsura sa ere, sa vantage point of view ko. Ang taas niya mga 800 feet. Mga 800 feet up. So sa estimate ko, kasi I know every craft dun sa US military. At hindi drone, hindi nakaganit. Ganyan ang itsura. Dire-diretsong takbo galing sa south. Tinitignan ko, this is not a balloon, sabi ko. Sabi ko, pag eto, huminto to, dito sa, malapit na sa akin. Pag 800 feet, about 800 feet. 600 to 800 feet. Parang ang taas niya ay, kasi nakapunta na ako sa pinaka-base, ibaba ng San Francisco Golden Gate Bridge. Doon sa pinaka-dagat, yung sa baba doon. So, mataas talaga. Yung pinaka-tower. So, mataas ng konti ron. Dumadaan, parang ganito itsura. Tapos sa side niya rito, nag-glow. May ilaw, tsaka dito. Saka yung banding belly niya, may ilaw. Yung ilaw niya ay hindi sinag ng araw, kundi yung sa sarili niya. Pure white. Pagkatapos, hindi nakakasilaw at hindi masakit sa mata, hindi tulad ng araw na ganyan. Maliwanag na maliwanag nanggagaling sa kanya. Sabi ko, this is not a balloon or a drone. This is a UFO. Takbo ka agad ako dito sa shed ko kasi yung cellphone ko nandito. 2 minutes nandun sa ere. Dumarating, huminto rito, nag-stationary sa July 29 yan. June 29, 1:15 ng hapon. Umistop dyan. Meron dumadaan na aeroplano. Pero mataas yung aeroplano, about siguro mga 15,000 feet eh. So malayo. Huminto siya. Huminto. Ganito itsura. Parang ganyan. Kung nasa ilalim kayo nito, ganito makikita nyo. Sabi ko, this is a UFO. This is a UAP o UFO, Unidentified Aerial Phenomenon, ay natawag rito. Tapos, lumapit siyang gano'n, nag-stationary siya. Kita ko, about 2.5 inches yung laki niya. So, ang vantage point ko, kitang-kita ko siya, 800 feet yun. Ang laki niya, mga 15 diameter at mga 25 hanggang 30 feet long yun. Yung ganito. Tapos, siya typical na UFO, gumaganon-ganon, kunyari naninimbang. Gumaganon, kala mo yung balloon. Kala niya maloloko niya ako eh. Kasi I saw a UFO before. Ganito. Tapos, nakita ko yung ilaw niya rito. Tapos, yung ilaw niya rito, nawala. Yung pinaka-belly niya, nakita ko rito, graphite, gun metallic ang kulay. Kitang-kita ko. Tapos, yung dito, parang ulo ng, yung ang tawag rito, manta ray. Ganito, merong ganun. Tapos yung dito, yung pinaka-salamin niya ng black. Yung nakita ko pa yung may mga parang window. Ganun. Naka-stay dyan, naka-steady. Akala ko, naka-record ako, yung pala, hindi ko na-press yung record ko, sayang. Inalam ko nga, baka ibang nakapag-video eh. Pero wala eh, hinahanap ko dito sa lugar ko. So anyway, ay ngang disappointed ako dahil hindi ko na-record. Nakaganyan. Kitang-kita ko. Tapos ito, metallic pala to. Yung ilaw niya nasa side, kabilang side na gano'n. Pagkatapos, 2 minutes eh. Unti-unting umaangat na gano'n. Tinitignan ko siya. Biglang, zoom! Gumanon, ang bilis. Ngayon, hindi man nakasabi sa Biblia na may UFO dahil walang word na UFO. Merong wheels in the sky,
yung kumuha kay Elijah ay craft yun. Yung nakita ni Daniel, craft din yun, yung will in the sky. So, meron tinatawag tayong paradigm. What is paradigm? Na sa inakala mong hindi nangyayari, ay nangyayari pala, that's paradigm. Sa Biblia meron yan, mga paradigm na you don't expect, pero nangyayari. Tulad ito ng many Ursa Uparsin, yung sa Iran noon, sa Persia noon, na lumabas yung kamay, tapos nagsulat na mene tekel uparsin yun. Bilang ng araw mo yung sa Persia noon, lumabas sa iyong kamay. So, nangyayari. Totoo bang may UFO? Ang California, yung West Coast, ay UFO alien. I saw a UFO, group of UFOs. Nung may training ako noon sa boardsman doon sa Oregon. Yung bombing range yun, yung area na yun. Kita ko doon sa pinicturan ko. Naka-formation. Daanan kasi. So yung unang UFO nakita ko sa Philippines yun, doon sa Ninoy Aquino International Airport. Bata pa lang ako noon. Siguro mga 11 years old, 9. Kasi may kalapati kami. Maaga akong pumupunta ron kasi baka may dagit, merong sumamang kalapati, mahuhuli ko kaagad. Yung nakita ko, may umaandar. Yung araw, pasinag pa lang. Tapos eto, kita mo yung glowing niya. Tapos, kala nyo sombrerong ganun, tapos umaandar. Ang lapit nun, nakita ko, ang lapit nun. So, hindi ko pa alam nun eh. Na UFO, ganun. So, meron mang UFO. Sa Biblia, wala kayong mababasang UFO. Pero, yung tinatawag na Jesus Christ said, there will be signs. Yung signs na original Greek word nun ay, there will be activities in the heaven, in the sky, in the moon, in the stars, in the sun, and under the water, in the water, and the water. Sinabi niya yun. Sinabi rin ni Jesus Christ, bago dumating ang kawakasan, ang mga tao ay tulad ng panahon ni Noah. Pag-aasawahin, mag-aasawa. Ayun ang binanggit eh. Alam niyo ba na sa Hebrew word, yung mga Nephilim, yung sons of God, sabi sa Book of Job, yung sons of God na binabanggit, doon sa Genesis at sons of God na binabanggit ni Job, ay mga angels yun. Yung sons of God na yun ay isang ibang grupo yun, kundi sila yung mga fallen angels. Tandaan nyo, si Jesus Christ ay Son of God, capital S, at tayo ay tinatawag na children of God. We're not sons of God, children of God. Etong mga sons of God, they were not the same angels na nag-worship kay Jesus Christ. They were the fallen ones. Yung salitang Nephal o Nephil sa Hebrew ay fallen. So, yung mga sons of God ay nag-hybrid doon sa sons of man. Most assuredly, ito ay mga lahi ni Cain. Kasi sina Cain ang una nag-build ng mga tower, ng mga iron smelting, ng mga tinatawag na metallurgy, blacksmith, yung lahi ni Cain. Ngayon, yung mga sons of God na angels, bumaba, nakita nila yung sons of man. And then, pumasok sila sa portal ng humans kasi Jesus Christ said na yung mga nauna sa kanya, sabi niya, di ba? Sa John chapter 6, kung makikita niyo yun, na yung about the sheepfold, sheep pen, yung magnanakaw, dumadaan sa hindi daanan daw ho, kundi sa ibang portal yon. Ayun ang sagot ho doon. Ngayon, yung mga sons of God na yon, na mga angels na actually sila yung fallen angels, ay ang ginamit na salita ro na nag-asawa sa mga sons of men ay nasa. Sa Hebrew, nasa. Ang ibig sabihin pala ng nasa ay uplift, taken up. Ibig sabihin ay parang alien abduction. Kinuha, ino-offer ng
na mga tao, specifically mga lahi ni Cain, yung mga anak nilang babae, ino-offer doon sa mga nagdadatingan na maaring nakasakay sa UFO. So, abduction. So, nagkaroon at kinukuha nila kasi nga ay tinetainted ni Satan yung DNA ng tao para hindi maging image and likeness of God. Hindi lang sa kasalanan, because it's easy for them to change the DNA of humans dahil nag-fall off man na si Adam and Eve. So, yung ibang anak ni Adam and Eve ay nakipag-merge sa lahi ni Cain. Kaya nagkaroon ng yung tinatawag na yung Enoch din na tower, yung mga lugar na yun. So, sinabi ni Jesus Christ na minention niya about Nephilim, about bago yung flood, ang mga tao nagpapakasal. Ibig sabihin, ina-abduct. Kaya, no wonder why, kung meron man nakikitang mga Australopithecus, Boise, yung sa mga evolution, Neanderthal, ang kanilang DNA ay admix na sa DNA ng tao. Sino may kagagawa nun? Ang demonyo, ang mga fallen angels. Bakit ginunaw ng Diyos ang mundo at si Noah lang iniligtas? Kasi, yung mga DNA ng tao ay messed up na dahil hybrid na. Ang ginunaw at nilunod ng Diyos ay yung mga hybrid. Even dinosaurs. That's not supposed to be like that. Halata naman na merong nag-manipulate ng DNA nila from reptilian lizards ay ginawang higante, di ba? So makikita natin dito na sa Biblia, if we don't know the actual root word, we don't know. But since yung mga nagsasabi, ay hindi totoo UFO kasi hindi nyo pa nakikita. Parang sinabi nyo yan, ay hindi totoong may multo kasi hindi pa kayo nakakita. Nakakita na ako ng multo. As in, 10 feet away from me. Nung makita ako, tumago sa batong gano'n. Ako nga natutulog mag-isa dyan sa kwarto ko eh. Nung dati, binubuksan. Yung doorknob, gumaga ng ingay. Ang ginawa ko, I just prayed. Tapos pinalitan ko yung doorknob. Tapos wala na. Yung yung attic ko, parang mayroong gumagapang lumalakad dyan. Kasi ako lang mag-isang tutulog. Pero I pray. And then I consecrate my house. Using olive oil, I pray. And then they're gone. So makikita natin dito, sometimes, the devil are trying to trick you, to scare you away. Merong spiritual na battle. At the same time, yung mga kinuha ng mga fallen angels na mga tao noon, kasi hindi lahat ay namatay sa baha. Yung mga namatay sa baha, yung mga makasalanang tao, at yung mga hybrid na mga animals at tao. Kaya nga, inutos ng Diyos sa Leviticus, di ba? Huwag tayong mag-hybrid ng mga animals at ng mga halaman at ng mga puno, di ba? Huwag pagsasamahin. So, isa yun sa indication na kaya ginuno ng Diyos ang mundo. Ang ganong tinatawag na gawain ay labag sa Diyos, labag sa nature na ginawa ng Diyos. Kaya, kung yung mga nakikita nila na mga grays o yung aliens na kala mo mukhang gecko, yung mga ganon, hybrid yun. Maaring yung kanilang human side na panahon pa ni Cain ay nandun sa kanila. At namamatay rin sila pero after they die ay nagiging unclean spirits na. So, hindi lahat nahuli ng mga angels ng Diyos. Merong ibang nakatakas na mga fallen angels kasama yung mga na-hybrid nila.
from humans na sabi pinakasalan, di ba? Pero actually sa Hebrew word ay nasa. Ang ibig sabihin ay inaplip, kinuha, taken up, ang sabi ng Hebrew word. So maaaring sila yun. At sa Book of Revelation, di ba? Yung false prophet ay lalabas, yung kanyang doctrine, ay lalabas no sa bunganga ng palaka, reptilian. Either yung reptilian na yun ay grays o yung tinatawag na aliens. Dahil marami ng evidence, even sa US Navy noon, na yung craft ay huminto pa doon sa ship, tumingin pa yung mga humanoid sa mga sailor, at biglang zoom, umalis. Ano kakwento na yung mga sailor mismo? Binubura na lang sa log-in nila na ganun. Ngayon hindi na. Dahil meron na talaga. Kitang-kita ko yung craft. Sabi ko, UFO ito at metallic yung katawan niyang ganun. At umangat na ganun, biglang nawala na siya. Ngayon, sino yung mga yun? Either sila yung mga remnants ng mga sons of God na tinatawag na Nephilim na hindi nadamay ng baha kasi yung mga tao lang sa earth ng panahon ni Noah na makasalanan at na mga hybrid ang mga nangamatay. Maging sa Bible, di ba? Hindi lahat. Yung iba, ginapos lang ng kadena ng mga angel, yung iba nakatakas. Kaya nga sabi, yung kalaban natin, mga spiritual wickedness in high places, mga espiritu sila. At pag sinabing mga espiritu sila ay it doesn't matter if nakasakay sila sa UFO o lumilipad sila o meron silang spacesuit o anything. That's what hindi ito panlililing lang ng Diyos sa atin, ha. Lililangin ang mga tao na mga demonyo. At kung hindi natin alam ang Biblia, ay maliligaw tayo. Sa akin, may epekto ba sa akin yung nakita ko? Wala. Because I know the Bible na possible na isa yon sa mga remnants na mga Nephilim na bumabalik or kasi hindi gagawin ng angel ng Diyos yun na magtatago pa sa loob ng craft The angel of the Lord can appear in a dream o makita mo siya ng mukhaan. So yun lang mga kapatid na kung makakita man tayo ng signs sa paligid, pag yung sinabi ng Hebrew word na signs ay, in English ay activities, mga pangyayari yan. Wars, rumors of war, earthquakes, famines, mga signs sa heavens, sa sun, sa moon, under the earth, sa dagat. Don't be scared. Because our redemption is near. Muli, Brother Joe ito at magbabalik ako sa normal kong pag-preach after many days pa. Thank you sa mga nagsusubscribe. God bless you lahat. To God be the glory in Jesus' name. Everybody say Amen.